Yo, what's up mga boss? Hindi na nga nakatiis at sinagot na ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga akusasyon dyan nga sa committee ni Senator Risa Hontiveros tungkol nga sa mga fake news, bugos o false witnesses na kanyang hinarap dyan nga sa kanyang committee mga boss, no? Saad pa ni Pastor Apollo Kibuloy ay haharapin niya ang lahat ng yan at hindi siya nagtatago mga boss. Kahit pa sinabi ni Senator Risa na siya ay son of God, ay haharapin niya ito sa tamang court of law mga boss. Hindi dyan sa mga bogus o sa ginawa niyang committee dyan nga sa Senado mga boss. Hangad lang naman ni Pastor Apollo Kibuloy ang patas na laban at hindi umano siya natatakot. Sampahan siya ni Risa Hontiveros at harapin niya nga ito mga boss. Dyan nga sa tamang court of law. So ito atong pakinggan ang salita or sinagot na ni Pastor Kibuloy ang mga paratang sa kanya. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime in a court of law. Just do it and I will face you anywhere, anytime in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw mambabatas kayo, Senator Hontiveros, alam ninyo dapat ninyong gawin. Pagka ganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao nakataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pang-aalipusta, pambababoy sa reputasyon ko at ang pag-aalipusta po sa aking mga katauhan. Sapagkat ako'y anak ng Diyos, tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga abogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Ngayon, ito, wag po ninyong palampasin ito. Hindi ko po kayo palalampasin dito. Lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin ito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Ulitin ko po ang hamon. Kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na witnesses, hindi kayo bogus sa hearing na ito, hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Hontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you as a senator of this country because you are hearing innuendos and you are for smearing my reputation. This is a mere smear campaign in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin ninyo sila, i-transcribe ninyo lahat ng pinagsasabi niya kaya, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong Blenda Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss sapagkat puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan.
Ewan ko kung yan ba'y pwede sapagkat sub judice na po para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. Waiting for the judgment of the DOJ. Tapos inulit ninyo, nag-alyas-alyas pa kayo riyan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. Ngayon, ulitin ko po, 3 beses na itong sinasabi ko. I challenge you. Now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me, let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in that proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing, and I will not subject myself to any of your bogus hearing that you will do next time. Kung di nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Re-respetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng hustisya. Hindi innuendo, hindi smear campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo. At pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap. But let us find the truth. And the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say. It is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court and we will face you there. Tulungan mo po sila. Kagalang-galang na Honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga allegations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito yung katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. You cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Ngayon, you can prove that I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmahin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa side ko na nanditong ako po'y isang maawain na tao. Mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko. Pero may mga ganitong klaseng tao. Hindi ko kayo ibubulgar dito sa vlog kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko yung pagkatao nyo kasi from head to foot, kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Former workers kayo. May Ukrainian pa. Papuntayin niyo dito yung mga Ukrainian na yan. Kaharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Kaharapin namin kayong lahat. Yan po ang patas na laban. At yan ang hinihintay ng taong bayan. Pero ang paninira, smear campaign, na matagal kong tinitiis-tiis, hindi ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang kaharian na mayroong mga millions of members all around the world. Yan lang po. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, Ama. Meron pa akong idadagdag. Sinabi ninyo, kagalang-galang ng Hontiveros, na naglagay kayo ng, you put words in my mouth, at sinabi ninyo na, marami daw akong hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan, o mga politiko ba yun, o kung sino. Kayo pong nagsabi nun. Magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun. Noong ako'y nagkakaso po sa Amerika, mulang 2018, presidente pa po ang aking kaibigan si President Duterte.
Tanungin ninyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang hinaharap ko, lalaking lalaki akong yan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pa ng impyerno. Hindi po ako nagpatulong kahit kaibigan ko. Hindi ako nag-name dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yon. Mali yung sinasabi ninyong yon. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito at ganon. Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban.